10 taong gulang lang siya nang mamatay ang kanyang ama. Isinaran niya ang mundo sa sobrang sakit. Hanggang isang araw sa ilalim ng ulan, isang munting boses ang kumatok sa kanyang puso. Ito ang kwento ni Maya. 10 taong gulang pa lamang si Maya nang gumuho ang kanyang mundo. Isang ordinaryong umaga iyon, umalis ang tatay niya para magtrabaho. May baong ngiti at pangakong, "Pag-uwi ko, sabay tayong kakain." Simple lang, di ba? Isang pangako na araw-araw niyang naririnig. Isang pangako na para sa kanya kasing tibay ng pader ng kanilang bahay, pero hindi na siya umuwi. Isang aksidente sa pinagtatrabahuhan ng ama niya ang biglang kumuha sa haligi ng kanilang tahanan. Isang tawag sa telepono, isang balita na parang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang bahay, at isang mahigpit na yakap ng ina na puno ng iyak at panginginig. Iyon ang huling pagkakataon na naramdaman ni Maya na buo ang kanyang mundo. Mula noon parang tumigil ang oras para sa kanya. Ang mga araw ay naging gabi, ang gabi ay naging walang katapusang madilim na espasyo. Halos araw-araw, ang tanging destinasyon niya ay ang kanyang kwarto. Doon, uupo siya sa kama, yakap-yakap ang unan ng kanyang ama, habang tinititigan ng pader na parang doon nakaukit ang lahat ng alaala nila. Parang isang pelikula na paulit-ulit na nagpe-play sa isip niya, ang tawa ng tatay niya, ang mga kwento bago matulog, ang yakap na laging nagpapagaan ng kanyang loob. Hindi na siya lumalabas, hindi na siya nakikipag-usap, kahit sa kanyang ina, ang tanging natitirang magulang niya, tila may isang makapal na pader na humadlang sa pagitan nila. Kapag kinakausap siya ng nanay niya, tumatango lang siya o umiiling. Ang mga salita, parang naipit sa lalamunan, ayaw nang lumabas. Ang dating masigla at madaldal na bata ay naging isang tahimik na anino na lamang. Pati ang pag-aaral niya ay naapektuhan. Ang mga notebook na dati puno ng mga drawing at sulat kamay, ngayon ay nananatiling sarado. Mga lapis na dati laging tasa, ngayon ay hindi na ginagamit. Para kasing kasama ng pagkawala ng kanyang ama, ang pagkawala ng saysay ng lahat. Para saan pa ang mag-aral? Para saan pa ang mangarap? Ang taong pinakagusto niyang makakita sa kanyang tagumpay, wala na. Isang hapon, habang nakadungaw siya sa bintana, biglang umambon. Hindi ito malakas na ulan, parang iyak lang ng langit, banayad at malungkot. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa bintana ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. At sa gitna ng kanyang kalungkutan, may narinig siyang isang maliit na boses. Meow. Mahina. Nanginginig. Parang isang hibla ng tunog na humihingi ng tulong. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinanggalingan nito. At doon, sa tapat mismo ng kanyang bintana, nakita niya ito. Isang maliit, basang-basang kuting, sobrang payat, marumi, at nanginginig sa lamig. Ang bawat meow nito ay parang isang maliit na sigaw na tumagos sa pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng bahay sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo. Ang ambon ay bumabasa sa kanyang buhok, pero hindi niya ito ininda. Dahan-dahan niyang kinuha ang kuting. Nang maramdaman nito ang init ng kanyang mga kamay, yumakap ito sa kanya. Parang alam nitong ligtas na siya. Dinala niya ito sa loob. Kumuha siya ng tuyong tuwalya at dahan-dahan itong pinunasan. Kumuha siya ng gatas at pinainom. Inalagaan niya ito na para bang ang buhay ng munting nilalang na iyon ay nakasalalay sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos mamatay ang kanyang ama, nakaramdam si Maya ng init sa dibdib. Hindi init ng sakit, kundi init ng pag-asa. May isang buhay na umaasa sa kanya. Araw-araw, kasama na niya ang kuting na pinangalanan niyang Ulan, sa loob ng bahay, sa hardin, sa tabi ng bintana. Habang nagbabasa siya, nakahiga si Ulan sa ibabaw ng libro. Habang kumakain siya, nasa ilalim si Ulan ng mesa, naghihintay. At kapag bigla na lang siyang naiiyak sa gabi, andyan si Ulan, aakyat sa kanyang kandungan, hihiga at magpupur na parang sinasabing, "Hindi ka nag-iisa, nandito ako." Unti-unting nabawasan ang bigat sa kanyang puso.
Ang mga araw na dati ay puro kulay abo, ngayon ay may kaunting kulay na. Unti-unting bumabalik ang kanyang ngiti kahit paunti-unti lang. Dahil kay Ulan, may dahilan na siya para bumangon sa umaga. Isang dapit hapon, habang nag-iikot sila sa hardin, bigla na lang tumahol si Ulan, nagmeow, at tumakbo papunta sa gilid ng bakod. Sinundan siya ni Maya, at doon, sa ilalim ng isang halaman, may napansin siyang gumagalaw. Isang maliit na tuta, takot na takot, sobrang payat, at halatang mag-isa. Napatingin si Maya sa paligid, baka may nanay na aso, baka may naghahanap. Pero wala, tahimik ang paligid, at sa kalagayan ng tuta, alam niyang hindi niya ito kayang iwanan. May naramdaman siyang pamilyar, ang parehong pakiramdam noong nakita niya si Ulan. Kinuha niya ang tuta, nilinis, pinakain, pinangalanan niyang Pag-asa. 2 munting buhay na ngayon ang kasama niya sa bawat araw. Ang dating tahimik na bahay na puno ng mga yapak, munting tahol at paminsan-minsang kalmot sa sahig. Si Ulan at si Pag-asa naging magkapatid na habulan ng habulan, naglalaro at minsan magkatabing natutulog sa paanan ni Maya. Ang kwarto niyang dating kulungan ng kalungkutan ngayon ay naging palaruan na. Napansin siyempre ng kanyang ina ang malaking pagbabago. Ang anak niyang dating laging nakakulong sa kwarto, ngayon ay tumatawa na ulit. Nag-aaral na ulit, nabubuhay na ulit. Nakikita niyang si Maya na ulit ang anak niya. Isang gabi, habang nag-aaral si Maya sa sala kasama ang 2 alaga, nilapitan siya ng ina niya. "Anak," sabi ng ina niya, "masaya akong makita kang masaya ulit." Ngumiti si Maya. "Dahil po sa kanila, Mama." Isang gabi, habang nakaupo si Maya sa may bintana, yakap-yakap ang 2 niyang alaga, narinig ng kanyang ina na nakatingin si Maya sa langit at pabulong na nagsabi, "Papa, salamat po. Salamat sa 2 munting anghel na ipinadala mo." Hindi napigilan ng kanyang ina na mapaluha, luha ng sakit para sa nawalang asawa. Pero higit sa lahat, luha ng pasasalamat dahil ang kanyang anak ay natutong mabuhay at ngumiti muli. Hindi na bumalik ang ama ni Maya, pero sa pagkawala niya, may 2 buhay ang dumating upang punan ang puwang at ibalik ang liwanag sa puso ng isang batang minsang nawala ng pag-asa. Minsan, ang paghilom ay dumarating sa anyo ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ang sakit ng pagkawala ay hindi agad nawawala, pero ang pagmamahal, kahit mula sa maliliit na nilalang, ay may kapangyarihang magpagaling ng sugatang puso. Dahil minsan, sa buhay na ito, ang mga nilalang na inaakala nating inililigtas natin, sila pala ang magliligtas sa atin. Ikaw, naniniwala ka ba na ang mga hayop ay maaaring maging gamot sa sugat ng puso? May karanasan ka ba na isang maliit na bagay o isang alaga ang nagbalik ng pag-asa sa iyo? I-share mo naman ang kwento mo sa comment section. Gusto naming marinig yan. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na storya. Maraming salamat sa panonood.